Blockchain, for sure, hindi na to bago sa pandinig mo, and most of the time, probably, natanong mo na sa sarili mo, ano nga ba talaga yung blockchain? Bakit kapag every time na pinag-uusapan yung mundo ng crypto guys, always kasama yung blockchain? In this video, ipapaliwanag ko sa inyo in very layman's term, walang hype, andito na sa video na to, yung mga kailangan ninyong malaman para finally maintindihan nyo na kung ano ba talaga yung blockchain. Hi guys, ako nga pala si James Afante, also known as Kuya James or James 3.0, and ang goal ko po is gawing mas simple at mas relatable ang crypto para sa inyo. By the end of this video, finally maintindihan mo na kung bakit nga ba talaga importante at paano nagiging safe and secure gamit ang blockchain guys sa mundo ng crypto. Ano nga ba ang blockchain guys? Ang blockchain ay para po siyang katulad ng bangko guys. For example, let's say sa mga traditional mga banks natin, every time na nagpapadala ka guys ng pera sa bangko, meron pong nag-a-approve at meron din pong nagre-record ng mga transaction natin. Yan yung for example, let's say magde-deposit ka ng malaking cash sa bangko or mag-withdraw ka ng malaking cash, every now and then nagagawa ka ng ganitong uring transaction, meron pong tinatawag na bank teller na ito yung mismong manually nagbibilang ng pera, either papasok or palabas siya ng bangko, binibigyan ka ng resibo para meron kang proof na nag-initiate o ginawa mo yung transaction na yun. Yun nga lang, meron silang power or control guys sa transaction na ginagawa mo, either pa-deposit man yan or pa-withdraw man, pwede nilang hindi payagan yung withdrawal mo if anytime na may ma-find out silang suspicious sa ginagawa mong transaction. And at the same time guys, let's say nagkaroon ng issue yung system nila, pwede pong delay yung transfer or yung transaction mo, or even pag na-hack yung system guys ng bangko, pwede pong mawala yung pera mo. Habang ang blockchain guys, ang kinagandahan dito, again, babalikan natin yung word na decentralized, which is na-discuss natin sa previous videos natin guys. Again, decentralized or decentralization. Kapag nagpadala ka ng Bitcoin for example, wala pong mag-a-approve na kahit sino. Ikaw lang po ang mag-i-initiate, and at the end of the day, nasa pindot mo, nasa kamay mo kung ipo-push through mo o hindi yung transaction. Number 2, vina-validate po ito ng mga milyong computer guys sa buong mundo. So ganun po siya ka-safe. Imagine mo, kung sa bangko, isang bank teller lang po ang nagdo-double check ng transaction mo. Dito po sa mundo ng crypto, there's automatic na 100, 200, 300 or even millions of computers na nagdo-double check na tama yung magiging transaction mo. Number 3, walang isang kumpanya na kayang pigilan, i-hold or even i-cancel yung transaction mo dahil at the end of the day, ang crypto, ang Bitcoin in general po is decentralized. Teka Kuya James, ano nga ba talaga ulit yung decentralization? Sige, itakil natin. Yung basic lang naman. Pag sinabing decentralized guys, ibig sabihin, wala pong isang tao, isang kumpanya, or even government agencies ang may control sa sistema neto. Ang kinagandahan neto, every time nagagawa ka ng transaction or kung gagamitin mo man tong technology na to, walang limit, walang delay, and fully transparent po ang mga records nito. Again, when it comes to transparency, ang kinagandahan in this video, itatakil natin na maigi yan. Lahat ng mga transaction ay automatically guys sa mundo ng crypto, naka-record po yan sa blockchain na kahit sinong mamamayang Pilipino guys, pwede mong i-double check kung saan napupunta yung perang pinapadala mo. Pero ang kinagandahan nito guys, hindi mo makikita guys kung sino yung real users o sino yung mga nagmamay-ari ng wallet address na to. Ang makikita mo lang ay yung mismong wallet address o yung parang GCash number nila, pero hindi mo talaga malalaman kung sino yung may-ari unless i-declare ng may-ari kung kanino yung wallet address na yon. Kaya kahit transparent guys ang mundo ng blockchain, ang kinagandahan dito, may privacy pa rin dito sa mundo na to. Transparent pero private, paano nagwo-work yung ganun? Sige, bigyan kita na example. Let's say for example sa isang building, every time na may lumalabas at pumapasok, automatically guys, nare-record dun sa logbook kung sino o anong oras ka lumalabas at pumapasok. Sa mundo ng blockchain guys, very similar lang din to. Pero ang kinaibahan dito, instead of pangalan na naka-record dito, wallet address mo lang. Ibig sabihin guys, kahit makita ng kahit sino yung transaction ng wallet address mo sa blockchain, hindi nila malalaman na ikaw ang may-ari nito. Maliban na lang kung sabihin mo na sa'yo o ikaw ang may-ari ng wallet address na ito. Still, at the end of the day guys, we all need privacy, and kinagandahan sa crypto, transparent siya, and at the same time, nabibigyan niya tayo ng privacy. Ngayon na alam mo na guys kung paano gumagana yung blockchain guys, before we proceed sa mga next benefit ng blockchain, always remember na kung may Bitcoin ka, hindi yan basta-basta mawawala sa mundo ng blockchain dahil safe and secure yan dito. And if ever na may scammer or hacker na gustong magnakaw ng crypto mo or the whole crypto itself, hindi niya kaya
kayang gawin yun dahil meron po libo-libo to millions of computers na nagbabantay sa mundo na to. At kung gusto mo i-check yung authenticity, kung legit ba yung isang transaction na ginawa mo dito, pwede mo i-check yun guys using yung tinatawag nating public blockchain explorer. So papakita ko sa inyo guys sa screen right now guys kung ano yung itsura neto. Ito yung website wherein pwede mong ma-access si blockchain and pwede mo makita kung saan napupunta, sino yung sinenda mo ng pera and whatsoever. So gagawa din ako guys ng mga future videos guys para ipakita sa inyo kung paano gamitin tong public blockchain explorer. And kung sakaling at this point guys, nalilito ka pa rin guys kung ano yung blockchain, try to rewatch the video again from the start. And kung sakaling may mga question ka pa rin, hindi mo pa rin finally talaga magets kung ano yung blockchain guys, I suggest, pwede kayong pumunta, pwede kayong mag-join sa link in the description yung community natin, James 3.0. And pwede kayong magtanong doon manually guys kung saan talagang part kayo nalilito kung paano nag-work yung blockchain. And in this part of video naman guys, ipapakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda yung blockchain guys if ever nagagamitin natin siya sa totoong buhay. For example, let's say, what if i-integrate natin, magkaroon ng blockchain technology yung government natin sa Pilipinas? Number one, lahat ng mga taxes na binabayaran natin, lahat ng mga kailangan natin bayaran or nabayaran na sa gobyerno, lahat po yun is publicly naka-record po yun sa blockchain. So anyone again can still see, anyone can check kung saan napupunta yung mga pera na yun. Ibig sabihin, makikita na natin finally kung magkano ba talaga yung ginagastos ng mga government officials natin sa mga project na meron po yung ating gobyerno. At the same time, wala na pong mawawalang pondo, wala na pong magiging ghost projects, wala na pong korupsyon, wala na rin pong mga Senate hearings para hanapin yung mga tinatawag nating mga missing funds kasi lahat na po sa mundo ng blockchain ay transparent at natatrack ng kahit sino. Next guys, even sa election, alam mo ba na pwede rin po natin gamitin ang blockchain technology sa election? Alam naman natin na ang daming mga anomalya guys when it comes to election na hindi lang talaga natin mapatunayan kasi at the end of the day, kontrolado pa rin ng gobyerno guys yung mga voting na yan eh. Number one, ang kinagandahan dito, pag nilagyan natin ng blockchain technology yung election, wala na pong dayan sa botohan kasi lahat po ng boto ay automatically guys, naka-record na rin po sa blockchain. Ang kinagandahan nito, once na naka-vote ka na, hindi po ito pwedeng burahin at hindi po ito pwedeng baguhin. Ibig sabihin, once na nag-vote ka na, permanent na po ito. Ibig sabihin, hindi na po mangyayari yung mga tinatawag nating mga dagdag bawas o yung mga tinatawag nating flying votes, which is usually talaga nangyayari yan every time na may election sa Pilipinas. Number 3, real-time and accurate na po yung mga bilangan ng mga boto. Kaya hindi na natin kailangan mag-recount o kailangan ng mahabang proseso para i-double check kung legit ba talaga yung voting na nakuha natin sa government. Dahil most of the time, yan yung mga recount at mga double checking na rin po yan. Diyan po talaga nangyayari yung mga anomalya. Diyan po nangyayari yung mga pagbabago ng counting ng votes para sa ating gobyerno. So next is healthcare guys. Yes, tama ang narinig mo. Pwede po natin gamitin yung blockchain o yung technology ng crypto sa mundo ng healthcare. Actually, sobrang laking tulong nito. So paano ito nag-work? Imagine mo lang, kahit saang hospital ka pumunta, automatically guys, makikita na po ng doktor kung ano yung medical history mo. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan paulit-ulit magpa-check up. Ibig sabihin nito, mas malaki yung matitipid mo dahil hindi ka na paulit-ulit magbabayad sa mga check-up na ire-require sa'yo ng mga multiple doctors every time na nagpapalit ka ng ospital o ng doktor. Dahil lahat again ng medical records mo ay naka-record na po yan sa blockchain. Ibig sabihin at the same time, mas magiging mabilis ang healthcare process mo at the end of the day, hindi ka na mahihirapan kumuha ng records para sa mga pangangailangan mo. And number 3 guys, mas madali po ito at mas makakatulong po ito ng malaki para sa mga small businesses na maka-expand globally o makapag-import ng mga products galing po sa ibang bansa. Dahil number 1, whenever you're importing products sa ibang bansa o bibili ka guys ng mga products sa ibang bansa, kailangan mo mag-wire transfer, kailangan mo magkaroon ng cheque, kailangan mo mag-telegraphic and whatnot. Sa mundo po ng crypto, hindi mo na kailangan yung mga bagay na yun. As in lahat, wala na po yun. Ang kailangan mo lang dito, cellphone mo, kailangan mo lang ng internet, and at the same time, kailangan mo lang ng crypto wallet, which is napakadali po gawin. So kung may blockchain system ang Pilipinas guys or overall ang buhay natin, mas magiging transparent, efficient, and corruption-free ang bansa natin. Kaya ako guys, personally, way back 2016, nung na-discover ko ang mundo na to, alam ko na po na darating po talaga ang time na lahat po ng tao guys sa buong mundo is gagamitin at mamahalin po ang blockchain technology. Ngayon, gets mo na kung ano yung mga multiple uses guys, ano yung mga pwede mong gawin sa blockchain at bakit game changer ang blockchain, hindi lang sa crypto guys, kundi sa buong mundo. Imagine mo na lang guys, paano pag dumating yung time na lahat po ng bansa sa buong mundo is gumagamit na po ng blockchain guys. Mas magiging efficient and at
at the same time corruption-free ang buong sistema, guys. Actually, in fact, right now, while shooting this video, while filming this video, the US, Donald Trump and Elon Musk is super duper pro-crypto. Pag sinabi pong pro-crypto, ibig sabihin nun, believer o naniniwala po sila sa blockchain and sa crypto. Kung may questions kayo guys, please join our community guys. Nandun po guys yung mga community members natin. 24/7 guys, meron po tayong mga active na moderators guys na willing pong sumagot guys even do sa mga pinaka-basic question nyo. Also, don't forget guys to follow me in my social media. Again, join our Telegram channel and Discord channel. Link in the description below. Subscribe to our channel here, like and share this video to your friends para guys updated din po kayo guys sa mga next crypto videos natin. Again, I'm James Afante, also known as Kuya James or James 3.0. Naniniwala ako guys na malaki ang opportunity guys sa mundo ng crypto, hindi lang para sa akin kundi para sa ating lahat, at gusto ko pong siguraduhin na hindi lang iilan ang makikinabang dito kundi tayong lahat. So yun lang, again, see you po sa mga next na videos natin guys. Ang lulupit guys sa mga next videos natin. So again, subscribe, like, share and follow me in social media, and don't forget to join our free community guys, link in the description below. See you, bye.